Magandang gabi po sa kanilang lahat, mga minamahal. Ito po muli yung kapatid, Brother Rom Salcedo, na mabati sa inyo ng isang magandang gabi. At tayo pong lahat ngayon ay muli makikinig sa salita ng Diyos. Gabi-gabi meron po tayong iba't ibang mga paksa upang pakinabangan po ninyo at lumago kayo sa pananampalataya. Sa pagsasabi ng Biblia, ang pananampalataya dumarating lamang sa tao sa pamamagitan ng kanyang patuloy na pakikinig sa salita ng Diyos. Para malaman kayo ay kay Kristo, kinakailangan kayo may pag-ibig sa kanyang salita. Sabi naman po noon, ang umiibig sa akin ay umiibig sa aking salita. At ang umiibig sa akin ay hindi ako ang iniibig, kundi ang aking Ama na nagsugo sa akin. Sapagkat ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin, kaya ako at ang Ama ay isa. Isang Diyos. Hindi lamang isa sa gawain, kundi isang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, lumikha ng lahat ng tao sa mundo. At tayo, nilikha ng Diyos ay sa kanyang sariling larawan, wangis at anyo. Ano ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin nito, wala pa ang tao, nandoon na ang taong Diyos. Ang taong Diyos ay walang iba kundi ang mahal pa ng Kristo. Sa Biblia, siya ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi sa 1:1 hanggang 3, sabi dito, sa pasimula, siya ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos. At ang salita ay Diyos. Siya ang kasama ng Diyos mula pa noong una. At siya ang lumikha ng langit at ng lupa. Walang bagay na nalikha kung hindi sa pamamagitan ng salita. Nasabi sa 1:14, at ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Sabi ng apostol, nakita namin, nakasama namin, nakapiling namin. Ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, puspos ng biyaya at katotohanan. Ano ibig sabihin ito? Ibig sabihin nun, hindi pa nalilikha ang mundo. Hindi pa nalilikha ang tao. Pero nandun ang katawang tao ng Diyos na Espiritu. Sapagat ang salita ng Diyos, yun ang katawang tao. At yun ang nagsabi sa Genesis 1:27, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis at anyo. At ang sabi dito, at nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, wangis at anyo. Sino lumikha sa tao? Ang taong Diyos. Wala pa ang tao, nandun ang Diyos. At tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan, wangis at anyo, larawan ng tao. Hindi tayo nilikha ayon sa larawan ng hayop, larawan ng isda, larawan ng ibon. Hindi. Nilikha tayo ayon sa kanyang sariling larawan, wangis at anyo na tao. Siya ang taong Diyos na nagkatawang tao. May laman at buto para sa gawaang pagliligtas sa atin. Sa pagsabi ng Biblia, sapat ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na Espiritu sa makasalanan ng sanglibutan ito, na ibinigay niya ang buhay ng kanyang bugtong at kay isang anak upang siya mang sumampalataya sa kanya na huwag mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. At ngayon, sapagkat ang Diyos na nagkatawang tao ay umakyat na sa langit, natapos na ang kanyang misyon ng pagliligtas, binigyan na niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang dugo, napatawad sa ating mga kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang buhay, ay nagkaroon tayo ng walang hanggang buhay. Kaya dito mga minamahal, sapagkat nasa langit na siya, bago siya lumisan, ang sabi niya, kinakailangan umalis ako, sapat kung di ako alis, ay hindi darating ang Espiritu Santo. Subalit kapag ako'y umalis, isusugo ko siya sa inyo at ang Espiritu Santo magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay patungkol sa akin. Kaya dito, may layunin. Sabi naman po noon, hindi ko kayo
iiwanan at pababayaan. I will never leave you nor forsake you. Ang Espiritu Santo ang aking kapalit. At siya, manana siya sa puso ninyo. At makakaroon siya ng mga banal na kapangyarihan. Sabi ng mga panon, you will receive power. If the Holy Ghost is come upon you, and you will be witnesses unto me in Samaria, in Judea, and unto the uttermost part of the earth. So, yun ang dahilan. Bibigyan tayo ng kapangyarihan para ipangaral ang kanyang salita. Lalakip ang mga himala, tanda at kababalagan sa mga magsisipangaral ng salita ng Diyos at makakakit ng maraming kalwa para maligtas, para makasama natin sa langit sa buhay na walang hanggan. At yan ang ating gawain ngayon, ang magligtas ng mga kaluluwa, ipakilala sa mga taong walang kaligtasan kung sino ang Diyos na tagapagligtas. Sabi ni Apostol Pablo, tayo lahat mga kapatid, naghihintay tayo ng isang banal na pag-asa, at ang banal na pag-asa natin hinihintay ay walang iba, kundi ang muling pagpapakita sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Kaya dito, walang tinatangi ang Diyos. Para sa Kanya, lahat ng tao ay pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap, walang marunong, walang mangmang, walang pangit, walang maganda. Lahat ay anak ng Diyos. At sapagkat anak ng Diyos, siya ay maganda sa paningin ng Diyos. Sa mga kapatid, may pangit at maganda sa paningin ng Diyos. Ang maganda ay yaong hindi nakikita sa kagandahan sa katawan, kundi ang nakikita sa kagandahan ng puso, sapagkat ang puso ang tinitingnan ng Diyos. Kung ang puso ng tao ay malinis, banal, sumasamba sa Kanya, yon ang kanyang tinitingnan, hindi ang panlabas na kanyuan. God is no respecter of person. Kaya dito ang pag-aaralan natin, mga minamahal, ay ang mga kaloob ng Espiritu Santo at kung ano ang magiging kalagayan natin kung tayo ay namumuhay sa Espiritu Santo. Kaya para tayo gabi natin mahal panahon, mag-asa muna tayo sa panalangin. Nakilang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat sa pangalan Jesus. Sa oras nito, aking pong ipapayag sa mga kapatid kong nakikinig ngayon sa pamagitan ng mga cellphone, sa mga tahanan, ang kaloob ng Espiritu Santo sa mga taong pinili ng Diyos na maging mga anak niya. Kaya po maglagay ng salita ng karunungan sa aking bibig. Gusto niyo rin po ba kasi pa ng pangunawa na aking minamahal ng mga kapatid na sa oras na nakikinig sa akin sa kanilang mga cellphone, sa mga tanan, aking sinasaway, lahat ng mga demonyo ng mga adlang at ng mga pag-alinlangan maging sa kanilang mga puso, cast out from them even unbeliefs and thus right now, and I bind all the power of darkness, and in the word, O Lord, in His mighty name I pray, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise God. Mga minamahal, babasahin ko na po, diretsyo na tayo sa Tagalog para po tayo ay madali sapagkat kaunti lamang ating oras. Dito po ay hanggang kalating oras lamang tayo sa kalooban ng mahal po noon. Kung sumobra tayo, ay sapagkat kinakailangan na sumobra. Amen. Unang Korinto, kabanatang 12, talatang 1, hanggang sa mga sumusunod na talata. Mga kaloob ng Espiritu Santo, ang lahat pa ng may pakinig ay makinig sa salita ng Diyos. Tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo ay paliliwanag ko ngayon. Mga kapatid, ibig kong maging maliwanag sa inyo ang mga bagay nito. Noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ay napapaniwala sa kung ano-anong mga Diyos-Diyusan na hindi naman nakapagsasalita. Alam ninyo yan. Kaya't ibig kong malaman ninyo na kailanman ay hindi masasabi ng sinumang kinakasiya ng Espiritu ng Diyos, sumpahin sa Jesus. At hindi rin masasabi, yun naman, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Amen. Naunawaan po ba niyo ang kahulugan nating binasa? Tagalog na po ito. Pero merong mas malalalim na bagay na pinapaalam sa inyo ang salitang ito ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanyang banal na kasulatan, pakinig po kayo mabuti. Malagay ito. Ang Espiritu Santo
ay ipinangako ng Diyos na ibababa niya upang sa ganoon ay sumaatin na mga sumasampalataya sa Kanya. Ang tanong, mga kapatid, tapatan po tayo, kayo mga nakikinig sa mga tanan. Ang sabi ng mahal pa noon, sa kanyang mga itinuturing na mga anak na sumasampalataya sa Kanya, pagkakalooban niya ng Espiritu Santo. Kaya dito, madaling malaman kapag ka ang isang tao ay pinapatnubayan ng Espiritu Santo. At kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Sapat dito, nati ang mundo sa dalawang uri ng tao. Mga anak ng Diyos at mga anak ng Diablo. Ang mga anak ng Diyos ay pinapatnubayan ng Espiritu Santo at ang mga anak ng Diablo ay hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo, sila ay may espiritu ni Satanas. Masakit, hindi po ba? Kaya dito, kayo mga nakikinig dito, ay pumili na kayo. Kayo ba ay nasa panig ng Diyos o nasa panig ng Diablo? Kung nasa panig kayo ng Diablo, mga anak kayo niya. Kung nasa panig kayo ng Diyos, mga anak kayo ng Diyos. Kaya ngayon dito, sabi dito, malalaman ang mga tao na pinapatnubayan ng Diyos. Kapag ka ikaw ay pinapatnubayan ng Diyos, ay buong kagitingan, buong pagmamalaki, buong pananampalataya na ikaw ay pinapatnubayan ng Diyos at ang Diyos na kinikilala mo ay ang Panginoong Jesucristo na nagkaloob ng Espiritu Santo. Ngayon, dito, makikilala mo rin ang mga tao na mga anak ng Diablo. Hindi sila pinapatnubayan ng Diyos. At ang sabi dito, malalaman mo kung sino ang mga hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo ng Diyos. Kung isang tao ay nagsasabi, sumpay si Kristo, tao lamang si Kristo, hindi siya Diyos. At meron silang kinikilalang Diyos na hindi ang Diyos ng Biblia, kundi yung Diyos na ginawa nila at yung ginawa nilang Diyos, walang anak. Walang anak. Sa Biblia, ang Diyos ay may anak. Kaya nga sinasabi ng mga hindi pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, si Kristo, tao lamang yan. Hindi anak ng Diyos yan. Sapagkat ang Diyos, walang. Ang Diyos Espiritu, wala siyang anak. Yan ang pangangatwiran ng mga taong walang Espiritu ng Diyos. Mga taong hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Mga tao na naging anak ng Diablo. Sapagkat ang Diablo ay hindi naniniwala na ang Panginoong Kristo ay Diyos. Kaya nga tinukso niya ang mahal pa ng Kristo, siya ay nag-ayuno ng 40 araw, 40 gabi na hindi kumakain at hindi uminom ng tubig. Kaya nung matapos niya yun, siya hinang-hina. Ginawa niya ito upang sabihin sa mga tao, ipakilala sa mga tao, malaman ng mga tao ng tao hindi nabubuhay sa pamamagitan ng tinapay lamang kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, mabubuhay ang tao kaya hindi siya kumain ng 40 araw. Ngayon, naniniwala ako dito. Bakit ako naniniwala dito? Na kapag hindi ka kumain ng 40 araw, hindi ka mamamatay. Pero, kinakailangan mo ng tubig. Ngayon, nagawa ko yan mga minamahal. Noong ako ay nasa Jesus Miracle Crusade pa, para akong maging preacher, kinakailangan mag-ayuno ako ng 40 araw, 40 gabi nang hindi kumakain. Ang tawag doon, 40 days fasting day and night. At sa pag gusto kong maging preacher, sa kalooban ng Malpon, nakaraos ako. Ako ay nakapag-ayuno ng 40 araw, 40 gabi, hindi ako kumakain. At hindi isang beses lang mga 3 beses yan. 3 beses ako nakapag 40 days fasting.
Sapagkat, nung una kong mag 40 days fasting, ay dahil sa aking asawa na nagkaroon ng sakit na breast cancer. At sabi ng mahal na Pastor Almeida, para siya gumaling, kinakailangan ay ipagayon ko siya. Ipanalangin ko siya sa mahal pa noon. Kaya dito ay sapagkat gusto kong mabuhay ang aking asawa, kaya sumunod ako sa advice ng aking mahal na Pastor Almeida. Nagayuno ko ng 40 araw, 40 gabi, nagawa ko ito sapat pinanalangin niya ako na makaraos ako sa idaraos ng Panginoon. Ngayon, sa ika-21 araw na aking pagayuno, gumaling na ang breast cancer na aking asawa. Gumaling na siya. Kaya pwede na akong huminto sa pagayuno dahil gumaling na. Pero sapagkat gusto kong maging preacher, itinuloy ko na. Sabi ko, tuloy-tuloy ko na ito hanggang 40 araw, 40 gabi. Kaya ito ay natapos ko. Kaya 2 birds in 1 stone, gumaling aking asawa, at pagkatapos ay naging preacher pa ako ng Diyos Merkel Crusade. At ang gawain to na tinamo ko, pinagpapatuloy ko hanggang ngayon. Sapagkat ayaw kong mawala ng kabuluhan ang pagkakatawag sa akin ng mahal pa noon na ipangaral ang kanyang salita. Kaya dito, sa kalooban ng mahal pa noon, kung bubuhayin pa niya ako, ipagpapatuloy ko ito. Sapat ang aking pangako sa aking sarili, ipagpapatuloy ko ito habang pinapayagan ako ng mahal pa noon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabi niya, may mga nakatayo dito, nakaupo dito na hindi na makakakita ng kamatayan hanggang sa aking muling pagparito. Amen. Ngayon, tutuloy natin ang basa. Dito, sabi dito, para malaman sa tao, may Espiritu ng Diyos, kinakailangan kilala niya kung sino ang Diyos. Sabi dito, ang isang tao pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay magsasalita na ang Panginoon Kristo ay Panginoon at Diyos. Ang mga walang Espiritu ng Diyos, sasabihin, Panginoon Kristo, tao lamang at hindi Diyos. Para ilayo ang tao sa panampalataya sa Diyos at mawi ang panampalataya sa diablo na kailang tatay. Ngayon, sabi dito sa ating pagpapatuloy ng pagbabasa, sabi dito sa talatang 12, sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, isa pa rin ang katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Grego, alipin man o Malaya, ay binautismo sa isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ngayon, lahat ng mga anak ng Diyos ay pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Kaya kung hindi ka pinapatnubayan ng Espiritu Santo, mag-isip ka. Delikado. Kaya kailangan pinapatnubayan ka ng Espiritu Santo para masabing anak ka ng Diyos. Ang sino man na pinapatnubayan ng Espiritu Santo, sabi ng Biblia, ay mga anak ng Diyos. Maliwanag. Ngayon, sapagkat mga anak na tayo ng Diyos, sabi dito, tayo pinapatnubayan ngayon ng isa lamang Espiritu. Kaya sabi dito, kung sabihin ng paa, tumutukoy na ito sa tao, kung sabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Dahil ba rito, hindi na nga ito bahagi ng katawan. Kung sabihin ng tainga, hindi ako mata, kahit hindi ako bahagi ng katawan. Kung panay mata lamang, kung panay mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung panay tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan kung ito
sabi dito, subalit nilikha ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Hindi maituturing na katawan kung ito ay isang bahagi lamang. Ngunit, ang totoo, marami ang mga bahagi. Ngunit isang katawan lamang. Sana po naunawaan ninyo ito. Tagalog na ito mga minamahal. Tagalog na. Sana maunawaan niyo ito dahil hindi ko ulit-ulitin. Kaya hindi masasabi ng mata sa kamay. Hindi kita kailangan. Yun ang ulo sa mga paa. Hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging may mahina ang siya pang kailangan. Ang mga bagay ng katawan na nakakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinagukulan ng higit na pag-aalaga. Ang mga bagay hindi likas na maganda ay siya nating pinagaganda. Hindi na ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang naayon ng Diyos, nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga baging hindi gaanong marangal upang hindi magkaroon ng inggitan. At sa halip, ang lahat ay nagmamalasakitan. Kung nasasaktan ang isang bagay, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ang isang bagay, nagagalak ang lahat. Kayo ngang lahat ang isang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una, ng mga apostol. Ikalawa, ng mga propeta. At ikatlo, ng mga guro. Naglagay din siya ng mga gagawa ng mga kababalagan, mga magpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang wika. Hindi inari, sabi dito, hindi lahat ay apostol, hindi lahat ay propeta o guro, hindi lahat ay binigyan ng kakayang gumawa ng mga milagro. Hindi lahat binigyan ng kapangyarihan magpagaling ng mga may sakit o magsalita ng iba't ibang wika o magpaliwanag nito. Kaya't buong temtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. At ngayon ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Amen. Dito nagtatapos ang Kabanatang 12, 1 hanggang 32. Sabi dito, ituturo ko sa inyo ang pinakamalaking sa lahat. At ito, ang nasa Kabanatang 13, ang pag-ibig. Kaya dito mga minamahal, itutuloy natin sa kalaban ng mahal pa na susunod na pag-aaral natin ang paksa patungkol sa pag-ibig. Sabi ng Biblia, ito raw pinakadakila sa lahat. Ngayon, balik tayo dito sa ating pinag-aralan. Sabi ito, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Ang paningin ng Diyos sa ating lahat ay pantay-pantay tayo. Ang ating katawan, isang katawan lang, pero maraming bahagi. Mayroon tayong ulo na kinalalagyan ng utak na siyang nag-iisip. Mayroon tayong ilong na pinagmumulan ng ating paghinga. Nagkakaroon tayo ng mata para makakita, nagkakaroon tayo ng bibig para magsalita, nagkakaroon tayo ng tenga para makarinig. Lahat ito bagay ng katawan. At ang sabi ng Biblia, dito walang nakatatas. Kapag sinabi ng mata sa tenga, hindi ako tenga, ako'y mata. Sinabi ng bibig sa paa, hindi ka ako pa, marami pa, bibig ako. Okay, nagsasalita ng magandang bagay. Ibig sabihin, nagmamalaki yung mga
bagay ng katawan na nakahigit sa mga walang kwenta. Sabi, ang paa, marumi yan, tapakan lang yan, tuntungan lamang yan. Yung utak naman, sabi, ako ang nakakaisip ng lahat. Sabi ng mata, ako na rin nakikita ko ang lahat ng bagay. Sabi ng bibig, nakapagsasalta ako. Ibig sabihin, lahat sila ay merong function na ginagampanan. Ngayon, sabi ng isip, kinakailangan tayo mangaral ng salita ng Diyos. Ikaw bibig, ikaw mangangaral. Dahil ang nagmamando, yung utak. Tapos, sabi nung mata, ikaw mata, tingin mo ang mata mo sa buong paligid. Sapat tayo merong gagawin. Naisip ko, sabi ng utak, na kinakailangan tayong magpunta sa lugar na maraming tao para tayo mangaral ng salita ng Diyos. Utos sa atin yun. Yun natin tungkulin. Bilang tayo ay bagay ng katawan ni Kristo. Ngayon, sabi ng mata, nakita ko isang lugar, ang maraming tao, masasamang tao nakita ko. Sabi ng mata, kinakailangan doon tayo magpunta para maligtas natin sila. Sabi ng bibig, tama, ako ang mangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat ako ang nakakalam kung ano sasabihin ko. Sabi ng mga kamay, tama, ako maglalehan sa mga tao para gumaling sila sa mga masikip. Ibig sabihin, gagawin ng mga function lang. Pagkatapos, sabi nung bibig, opa, dari mong sabi ni utak, mga salita nyo, pupunta tayo doon sa lugar. Eh yung pa, hinahamak-hamak nila. Hinahamak-hamak nila. Dahil sabi nila, walang halaga ito. Kaya sabi ng pa, puro kayo yabang eh. Masyado nyo akong hinahamak, porque pala ko. Ayokong magpunta. Nagulat ngayon. Pupunta doon. Para mangaral sa salita ng Diyos. Ayaw ni pa. Sabi ng utak, oo nga naman, baliwala lahat ng gagawin natin kung yung bagay ng katawan ay namakamak natin papalag. Wala palang mangyayari sa atin dahil tayo dala-dala pa. Kaya dito, sabi nung pag-iisip, nagtatampo si pa, humingi tayo ng tawad sa kanya. Sapagkat wala pala tayong magagawa kung yung bahagi ng katawan na binabaliwala natin, napakalaga pala. Napakalaga pala. Kaya dito, nagwa na sila. Nagpakumbaba. Humingi ng tawad sa paa, sabi ng bibig, pasensya na, kala namin, magagawa namin lahat ng bagay kung wala ka nakakabit ka pala sa katawan. Wala nakakabit pala siya, dala mo kami lahat. Kaya ikaw palang mahalaga. Sabi ng mga tao, nga naman, nakiusap sila sa katawan. Huwag ka na magtampo. Alang-alang sa Panginoon, inutusan tayo na magligtas ng maraming tao. Inutusan tayo na mangaral ng Ebanghelyo. Hindi namin magagawa ito kung ikaw na magdadala sa amin sa lugar na pupuntahan ay hindi mo pagbibigyan. Kaya alang-alang sa Panginoon, dahil lumikha sa atin, huwag ka na magtampo. Bibigyan ka namin ng pagpapalaga. Dito, nabagbag ang puso ni Pa. Oo nga naman, kailangan tayo sumunod sa utos ng Panginoon. Alang-alang sa Panginoon, hindi dahil sa inyo. Mayabang kayo. Hindi dahil sa inyo. Pupunta tayo doon, alang-alang sa Panginoon. Nagpunta. At pagkatapos, nagtagumpay sila, marami silang nailigtas. Dahil din sa paa. Kaya anong moral lesson dito? Dito, sinasabi sa atin ng mga Panginoon na huwag nating hamakin sa tao kung siya'y pangit, kung siya'y utal, kung siya'y duling, huwag nating hamakin sapat meron siyang halaga, bagay sa nating katawan. Kapatid natin siya. Kaya lahat ng bagay ng katawan ng tao, magkakapatid yan. Ibig sabihin, hindi makakakilos ang isa kung ang isa ay hinahamak nila, hindi binibigyan ng pagpapalaya. Kinakailangan, nagmamahalan sila. Kaya sabi ng mga Panginoon, magmahalan kayo.
Isang bagong utos ang iniutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. At ang sinman na makakita sa inyo na may pag-ibig, sasabihin niya sa inyo, kayo ay aking mga alagad. Walang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng tao ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang kaibigan. Utos ng Diyos. Kaya dito, kasama ito sa dalawang utos na yun. Ang utos ng Diyos, 10 utos, inalis na niya. Sapat walang makasunod. 2 utos na lamang. Unang utos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-isip. At ang ikalawa, ibigin mo ang kapwa mo tao sapagkat siya kapatid mo, bagay ng katawan ni Kristo, upang ikaw ay maging alagad ko para ikaw ay maging anak ko. Amen. Kaya dito mga minamahal, kung ang Diyos hindi nagtatangi ng tao, kinakailangan tayo ay huwag ding magtatangi. Pantay-pantay. Walang pangit, walang maganda, walang mahirap, walang mayaman, walang marunong, walang mangmang. Lahat tayo ay isang katawan sa katawan natin mahal na Jesucristo. Kaya minamahal, hanggang dito muna tayo. At alam ko na pinagpala kayo sa paksang ito nating pinagsa. Pasalamat tayo sa mahal po noon. Maraming salamat mahal po noon. Sa pwede ito ay naipahid ko sa mga kapatid ko nakikinig ngayon sa mga cellphone, sa mga tahanan, ang katotohanan ay balasta na kami ay magkakapatid, kami ay bagay ng katawan at walang bagay ng katawan na hindi namin dapat na igalang sapagkat sila ay aming kapatid nagagampan ng iyong mga inutos sa amin. Kaya sa iyo lamang lahat ng kapurihan po salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Mga kapatid, ito po muli ang inyong kapatid Brother Rom Salcedo, pansamantala nagpapalam sa kalooban ng mahal po noon. Magkita-kita tayo muli sa araw ng bukas upang sa gayon ay mapag-aralan naman natin itong pinakadakila sa lahat ng bagay na binabanggit ng mahal po noon, ang pag-ibig. Kaya mga minamahal, hanggang bukas na muli, we love you so much, but our Lord Jesus Christ loves you more. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Praise God.